Masaya pag IBC ang kasama. Magandang hapon. Sa ngalan ni Precious Hipolito Castelo, ako po si Maricel Halili. Ako naman si Bing Formento. Ihahatid namin sa inyo ang isa na namang edisyon ng IBC Express Balita sa hapong ito. Para sa ating top story, Department of Health at Department of Agriculture, hinatasan ni Pangulong Arroyo na palakasin pa ang kampanya laban sa swine flu. Grupong People for the Ethical Treatment of Animals muling ipinanawagan ang pagboboykot sa Manila Zoo. Investigasyon ng Senate Committee of the Whole sa reklamo laban kay Senator Manuel Villar sisimula na sa darating na linggo. At umano'y mataas na singil ng kuryente sa bansa dahilan daw kung bakit natatakot ang mga dayuhan na mag-invest sa ating bansa. Personal na tiningnan ni PNP Chief Director General Jesus Versosa ang police operation doon para sagapin ang Red Cross worker na si Eugenio Vani. Sinabi rin ni Versosa na umaasa siyang buhay at malakas pa si Vani. Ang detalye sa Express Balita ni Julie Alipala. 104 na araw ng bihag si Eugenio Vagni sa Cebu, ang Italianong engineer at miyembro ng International Committee of the Red Cross o ICRC. Ngunit inamin ni Philippine National Police Chief Director General Jesus Versosa na wala pa rin silang nakukuhang konkretong impormasyon kung nasaan na ang bihag, kung ano ang tunay nitong kalagayan. Tumungo si Versosa sa Cebu upang pangunahan ng assessment na isinasagawang operation para mailigtas si Vagni at bisitahin na rin ang itinadalang augmentation ng Special Action Force Regional Mobile Group mula sa ARMM at Western Mindanao at pasinayaan ng isang promotion. Sa sulog ginanap ang pagpaparangal kay Police Chief Superintendent Lizardo Serapio Jr., hepe ng Western Mindanao Directorate for Integrated Police Operation bilang 2-star General. Ayon kay Versosa, siya ay umaasa na buhay at ligtas si Vagni at hinihikayat nito ang lahat na ipagdasal ang kaligtasan ng bihag at ang agarang kalayaan nito. Aminado naman si Serapio na hanggang sa ngayon ay wala pa silang eyeball contact na nasasagap mula sa kanilang intelligence operatives na ipinakalat sa Cebu. Ako si Julie Alipala, Nagbabalita Express. Sa pamamagitan ng Facebook ay ipinagmalaki ni US Ambassador Christy Kenny na nananatiling ligtas na bansa ang Pilipinas. Ayon kay Kenny, hindi siya nangangamba para sa kanyang seguridad dito. Nagbabalik si Julie Alipala. Isa sa mga respetado at kilalang diplomat sa bansa, inaming nahuhumaling ito sa social networking gamit ang Facebook. Sa panayam, inamin ni US Ambassador Christy Kenny na ang pag-maintain ng account sa Facebook ay isa sa mga pinagkakaabalahan nito sa kabila ng pagiging abala sa diplomatic at foreign relation work. Paliwanag nito ang Facebook ang siyang nagsisilbing tulay kung saan na ipapahayag nito ang kanyang personal na ugnayan sa kanyang kapatid, mga dating kaklase at matatalik na kaibigan, asawa at magulang sa iba't ibang bahagi ng mundo at maging sa kanyang mga kaibigan sa Pilipinas. Aminado itong kontrolado ng kanyang mga staff ang kanyang panahon at pakikisalamuha bilang isang diplomat at maging ang kanyang personal na seguridad ay mahigpit na binabantayan. Ngunit sa Facebook, mas malaya siya nakikipag-ugnayan sa mga taong ibig nitong makausap at makita. Sa katunayan, umaabot na sa halos 400 kaibigan at kamag-anak ang nasa kanyang account. At paborito nitong i-post ang kanyang mga personal na hilig tulad ng basketball kung saan idolo nito ang asawa ni Chris Aquino na si James Yap at ipinagmamalaki rin nito ang bagong hilig sa photography. Tiniyak naman ni Kenny na hindi siya nababahala sa usaping privacy aspect ng Facebook dahil wala naman daw siyang inililihim kanino man. Ako si Julie Alipala, Nagbabalita Express. Nauwi sa adjournment ang dapat sana'y pagdetermina ng sustansya at forma ng impeachment complaint na isinampa ng mga civil society group laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Kabilang sa mga kasong idedetermina ang betrayal of public trust at culpable violation of the 1987 Constitution dahil tinulugan umano ng Ombudsman ang mga kaso ng mga Mega Pacific, ang sabwatan ng 3 kontratista sa mga pondo ng World Bank, 728 million fertilizer fund scam, umano extortion case ni dating Justice Secretary Hernando Perez,
NBN ZTE scandal, illegal na pagsuspindi kinabataan Governor Enrique Tet Garcia, Iloilo Governor Neil Tupas at ang Unit General scandals. Mahigit isang oras ding nagtalo-talo ang mga mambabatas sa House Committee on Justice na pinamunuan ni Quezon City Congressman Matt Defensor. Pumalag ang mga nagsusulong na impeachment complaint sa pabago-bagong rules na ginagawa ng committee. Pero ayon kay Committee Chairman Congressman Matt Defensor, 28 boto ang kailangan para sa determinasyon ng sustansya at forma ng impeachment complaint. Nakakasana ang tikil pasada na ilulunsad ng grupong Transmission Piston sa Davao City bukas. Anila 50 public transport routes ang inaasahang mapaparalisa bunsod nito. Siniguro naman ng lokal na pamahalaan ng Davao na tutulungan ito ang mga pasaherong maaaberya ng naturang tigil pasada. Layunin ng transport strike na iprotesta ang kautusan ng Department of Transportation and Communications na nagtatadhana ng mas mataas na singil sa traffic violations. Nilinaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na umiiral na ngayon ang kautusan na nagmamandato sa mga taxi na mag-issue ng resibo sa kanilang mga pasahero sa paraang electronic man o manual. Ayon kay LTFRB Chair Alberto Swansing, maaaring pumili ang mga taxi operator sa receipt issuing machines na aprobado ng Bureau of Internal Revenue. Bawat isa ay nagkakahalagang mula 12 hanggang 15,000 piso. At para naman sa mga taxi driver at operator na matitigas ang ulo, nagbabala si Swansing na hindi palalampasin ang mga ito. Panawagan ni Swansing sa publiko, isumbong ang mga pasaway na taxi driver na hindi mag-i-issue ng resibo sa kanilang hotline number 4813 o sa kanyang personal cellphone number 0918-944-7951. Magbabalik ang Express Balita makalipas ang ilang paalam. Nagbabalik ang Express Balita. Muling nanawagan ng grupong People for the Ethical Treatment of Animals o PETA sa publiko na huwag tangkilikin ng Manila Zoo. Umalma naman ang pamunuan ng zoo sa naging hakbang ng PETA. Ang kabuang detalye sa Express Balita ni Jinky Batigados. Muling sumugod ang 4 na sexting miyembro ng People for the Ethical Treatment of Animals o PETA upang magprotesta sa harap ng Manila Zoo. Ito kaugnay sa panganib at pagdurusa umano na siyang nararanasan ng mga nakakulong na hayop sa naturang pasyalan. Bitbit ang hugis pusong karatula na may nakasulat na mahalin ng mga hayop, i-boycott ang zoo, mariin nilang iginiit ang kanilang paninindigan sa ipinaglalabang hakbangin. Ganito ang suot namin kasi gusto nga namin mag-bring attention sa napaka-important na matter which is yung animal suffering sa loob ng mga zoo. Sobrang paghihirap ang nararanasan ng mga hayop sa loob ng zoo. Nakakulong sila. Hindi naman sila dapat nakakulong. Mali ang ginagawa ng Manila Zoo. Okay. Well, it's just basically a fun and lighthearted way to draw attention to a very serious message, and that's that animals suffer in the zoo. We're calling on all Filipinos today to have a heart for animals and boycott the zoo. Sagot naman ng pamunuan ng Manila Zoo, walang katotohanan ang mga paratang na ito ng grupo na napapabayaan nila ang mga hayop. Hindi raw kasi na ibibigay ang sapat na espasyo, ehersisyo, pribadong buhay at mental na kasiglahan na kailangan ng hayop. Katunayan, nagsasagawa na ng malawakang renovation ng Manila Zoo upang mapabuti pa umano ang kalagayan ng mga alagang hayop sa loob. Pinag-aralan namin sa animal welfare ng International Animal Welfare yung condition na yan before pa yan pinagtatalunan. It's not really the size of the cage yung pinagtatalunan namin. It's the enrichment program you are giving on the animal. Sinagot din ng Manila Zoo Management ang ilang mga dahilan ng PETA kung bakit nais silang i-boycott ng tao ang zoo. Pinaninindigan kasi ng grupo na karamihan sa mga hayop ay ginugugol ang kanilang buhay kasama ang kanilang mga pamilya sa kagubatan. Ngunit sa mga zoo, sila ay kadalasang hinihiwalay sa kanilang pamilya kahit bagong panganak pa lamang. Sila ay hinahatulan ng habang buhay na pagkabagot, pagkalungkot at pang-aabuso na kadalasan ay nagbubunga sa pagkasira ng katawan at pagkakaroon ng hindi normal at nakakapinsalang mga asal. Walang way na para ibalik mo siya